All those participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. It affirmed that the fourth impeachment complaint transmitted to the Senate on February 5, 2025 was already barred by Article 11, Section 3, Subsection 5 of the Constitution. Bago natin ipagpatuloy yung issue niyan sa impeachment decision ng Supreme Court, ito muna isingit ko din dahil idinugtong ko kasi itong issue ng yung paano ang decision o ang pag-vote ni dating Miriam Defensor sa kaso ng impeachment ni former Chief Justice Corona. Okay, so isingit ko muna dito. Would you be very surprised if I say that I vote not guilty? Okay, good evening. Kumusta kayo mga iilan lang mga nakapanood nito sa mga videos ko na sinishare sa YouTube channel ko. Okay, isi-share ko sa inyo yung pananaw ko dito sa desisyon ng Supreme Court na finality o so final na yung sinabi nila na unconstitutional yung impeachment ni BP Sara nung last year. All those participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. So maraming sinasite dyan ng mga kadahilanan kung bakit dineclare ng Supreme Court, bakit dineclare ng en banc na unconstitutional ang impeachment ni BP Sara. So, it affirmed that the fourth impeachment complaint transmitted to the Senate on February 5, 2025 was already barred by Article 11, Section 3, Subsection 5 of the Constitution. Okay, kung sa biglang tingin, parang bilang private citizen, civilian tayo, no? We are not part of the LGU na wala tayong posisyon, lang private citizen lang tayo. Nung unang nadinig ko yung reaction ni Tito Soto, Senate President Tito Soto na talagang di sa pabor sa naging desisyon ng try kong i-search yun, no, yung speech niya. O sa interview ba yun? Na hindi siya talaga judicial. It's nothing short of a judicial legislation. Binago yung inamend ang konstitusyon sa pananaw ko. Okay, let me place this on record muna. So far, as of last night, I've seen snippets of the decision. I have not read it fully, but hinanap po kagad yung mga punto na dating pinag-uusapan natin kasi. So yung mga sabi ko snippets so far. Apparently, they did not directly correct in this decision some of the errors or the factual errors in the past decision. Hindi nila binanggit dito or hindi nila kinorek. So it stands therefore yung mga factual errors na yun. So, and then, yun nga, binago nila yung... So dito sa sinabi ni Senate President Tito Sen na ang pag-impeach ngayon mas mahirap na ngayon, ito yung sinasabi ko na mas nakakabuti pa to sa taong i-impeach kasi pagbibigyan siya ng pagkakataon, maidipinsa na. So hindi yung mapagkasunduan ka lang politically kung sino yung majority or makakuha ka ng 1/3 na papabor sa impeachment, ma-impeach ka na. Di ba parang hindi naman maganda din yan sa atin dahil malay mo kung napagkasunduan lang, napagkaisahan lang. So mas maganda na yung diyan pa rin sa Congress, pagbibigyan na kung
ano ba ang depensa nitong balak inakasahang i-impeach, 'di ba? Mas maganda na rin 'yon. Kaya sabi ni Tito Sen, mas mahirap na mag-impeach. Dapat lang naman gano'n kasi nga tulad nung si um, Chief Justice Corona na na-impeach nila. So, yung pananaw ni Miriam doon i-share ko sa inyo na kung bakit hindi guilty ang hukom ang judgment ni Senator Miriam doon sa kaso ni ano. So kasi nga napag-isahan siya noong time na yon na galit sa kanya yung, sorry for that term, no, pero parang ang sinabi kasi na gusto ni President Aquino noon, Noynoy Aquino, na ma-impeach yung Chief Justice. Base lang yun hindi ko sabi yun, na nasa ano lang yun, nasa mga balita yun. Parang nilang binago yung mode ng pag-i-impeach. Mas mahirap. Mas humirap na ngayon. Naman yung opinion ni Enzo Recto, no? Si isang lawyer din to. So nalimutan ko yung talagang pangalan niya, pero sa YouTube niya Enzo Recto siya. So ito yung comment niya ng so sa Supreme Court en banc, so composed ng 14 associate justices at saka isang ayun nga Chief Justice. Pero dito sa en banc na yon, 13 lang ang nag-participate. Isa yung naka-leave, yung isa ang hindi nag-participate. I-impeach mo lahat yung 15 na yan? I-impeach mo yung 15 na yan? Hindi mo naman pwedeng ma-impeach yung 15 na yan. Ngayon, ang gagawin mo? Hihintayin mong mapalitan. Magre-retire yan kapag na-reach na nila yung retirement age nila. Mandatory na yon. Pero matagal pa yan. Mga bata pa yan, mga kongresista, ay mga ano na yan. Mga bata pa yan. So, overreach daw yung ginawa ng Supreme Court na trabaho yun. Kasi nakalagay sa Constitution that Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. Yan yung binabasa ko. Bakit naman masyado nang dinitalye ng Korte Suprema yung rules ng impeachment? Hindi naman nila trabaho yun. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari dito, kaya pala, grabe ang reaksyon. Kahit si Adolf Ascona, pinanood ko yung interview sa kanya, si retired Associate Justice Adolf Ascona. Sabi ni Adolf Ascona, sa nangyaring ito, dinagdagan ng Korte Suprema ang paraan ng ng impeachment, hindi na lang 2. 4 na. Ang nakalagay sa Constitution, 2. Ay dito ang nangyari, naging 3. Anong ibig sabihin nun? 3, 4. Bakit? Ay di ba ang alam natin, ang unang rule sa impeachment, ang pwedeng mag-file ng impeachment, pwedeng congressman mismo. Ito yung part na in-emphasize ni Enzo Recto, no, na yung pangatlong mode na kapag one-third na sa Kongreso na bumoto doon sa impeachment complaint, hindi na nadaan sa Justice Committee. Ito yung pinupunto niya. Kapag 1/3 na ng kongresista ang sang-ayon na sa impeachment, wala na, hindi na yan dadaan sa Justice Committee, diretso na yan sa Senado. Yan yung ginawa noong February 5. Hindi nga 1/3 lang yun 260 ng congressman ang nakapirma doon. So hindi na dadaan sa Justice Committee yan. Ngayon, sa desisyon ng Korte Suprema ngayon, mayroong ginawa na ganito. Kapag mayroon ng 1/3 ng kongresista ang nakapirma, i-refer pa rin sa Justice Committee. Ibabalik pa rin sa Justice Committee. Ito yung part na in-emphasize ni Enzo Recto, no, na yung pangatlong mode na kapag 1/3 na sa Kongreso na bumoto doon sa impeachment complaint, hindi na nadaan sa Justice Committee. Ito yung pinupunto niya. Sabi ng mga wala namang ganyan sa walang ganyan sa konstitusyon. Hindi nakalagay ang ganyan. Kapag mayroon ng signature ng more than 1/3,
Ang rule sa konstitusyon, kapag mayroon ng signature ng more than one-third, articles of impeachment na yan, diretso na sa Senado. Sa desisyon ng Korte Suprema ngayon, hindi. Kahit na may one-third ng signature, more than one-third pa, ibabalik uli sa Justice Committee. Ibabalik uli sa Justice Committee. Bakit? I-verify daw ng Justice Committee yung mga signatures. Kaya medyo ito mga kabunyog, maraming dito. Kumbaga in effect, yun yung sinasabi ni Senador Tito Soto, Senate President Soto, na in effect, gumawa ng rules ang Korte Suprema. Gumawa ng rules ang Korte Suprema. Ano ito mga kabunyog? Ito, tingnan nyo to ha. O, ipakita ko to sa inyo. Ayan o. Ayan. Talagang unanimous decision yun na lahat ng justices ng Supreme Court na pinapinalize nila na illegal o unconstitutional yung ginawang impeachment. So, nung sa initial na reaction ko, gusto kong ako lang naman to. I'm just sharing what nasa loob ko. So, ito yung pananaw ng isang lawyer, no? So, Attorney Rene Sarmiento. Ito is sa programa ni Christian Isguera sa Fox First. So, ito yung sinasabi. Korte Suprema sa dalawang desisyon sa Francisco Asa Gutierrez versus House of Representatives. That's why sinasabi ko po, Christian, they resorted to judicial lawmaking or judicial overreach pagmamalapis na sana po hindi po nangyari. Although with due respect to the Supreme Court being the highest tribunal. Pagkakaintindi ko sa sinasabi ng judicial overreach, kapag itong Supreme Court ay gumawa ng batas, yung tulad niyang binago nila yung dating nasa konstitusyon. So, yun yung judicial overreach kasi yung judicial lawmaking. So, sila, imbes na yung lawmaking body is the legislation, the congressman, the senators, yung Supreme Court ang gumawa ng desisyon, nagdagdag ng dapat sundin na wala naman sa konstitusyon. So, parang pinakialaman na nila. Ito pananaw ko lang na pagkakaintindi ko sa sinabi na pinakialaman na nila ang trabaho dapat ay nasa Senado at Kongreso, hindi trabaho ng Supreme Court ang maggawa ng dagdag na wala naman sa konstitusyon. Kasi ang nasa konstitusyon, yun yung product ng mga batas na magginawa ng Kongreso at saka sa Senado. So pagka gumawa ka, kasi bali ang duty ng Supreme Court ay mag-interpret ng ano nasa Constitution. Pero ang sabi, kung nasa Constitution ay napakalinaw na, speak for the words itself, di na kailangang i-interpret mo malinaw na malinaw nga. Okay, basahin ko yung judicial overreach as defined by Google, no? Judicial overreach is the unwarranted encroachment by the judiciary into the legislative or executive domains, violating the constitutional separation of powers. It occurs when courts exceeds their interpretative role to actively create policy or enforce laws, often characterized as an excessive, arbitrary, or unreasonable abuse of power. So, yun yung definition ng judicial overreach. So, linawin lang natin kahit hindi tayo lawyer, no? Pero sa tingin ko, okay naman tong paglilinaw. So, may binanggit tayo na separation of powers. Sa judiciary ay yung in our Chief Justice. democracy, tatlong branches of government na equal ang power nila, may kanya-kanya silang tungkulin, no? So we have the executive, yun yung presidente, para mag-execute kung ano yung napagsundoang batas, ano yung napagkaanuhan ng batas ng Kongreso at saka Senado. So Congress at saka Senate, yun yung legislative branch of government. So
ang mag-interpret ng anong merong mga batas natin na nasa Constitution at saka itong mga desisyonan ng legislative body, yun nga yung Congress at saka Senado. Pag if there is a question or about what to interpret, how to interpret the law, it's the Supreme Court o it's the judiciary ang okay, so yun nga, kaya overreach kasi wala sa konstitusyon, yun yung sinasabi na yung tatlong mode, wala sa konstitusyon na yun na kailangang pag once na kunyari yung third mode, na kapag ang impeachment complaint ay napirmahan na-endorse ng 1/3 of the Congress, automatic na yan, hindi na babalik yan sa Justice Committee, diretso na yan sa Senado for for hearing. Pero binago ngayon yan ng Supreme Court. Kailangan daw kahit na napirmahan niya na-approve yan ng 1/3 doon sa plenary, dati di na babalik sa Committee on Justice, diretso na sa Senado. Ngayon hindi, kahit napirmahan pa yan o na-endorse pa yan ng 1/3, pupunta pa rin ibabalik pa rin sa Committee on Justice, which is wala na ang Supreme Court ngayon ang nagdagdag, kaya sinabi nilang judicial overreach. At pangalawa question, yung pagbabago ng ibig sabihin ng session. Session Again, days, sa yes. session days. Sa Francisco, batay po sa kanilang diskusyon, it refers to legislative days, hindi po calendar days. Isa din dun sa kini-question ng mga may alam sa batas na tulad nito ni Attorney Sarmiento, na pagbabago sa consideration of kailan ang bilang ng number of days na mag-umpisa na yung initiation. So ang nasa rules ng Kongreso na sila dapat ang masunod kasi sila naman ang nagbatay ng rules on impeachment, being the legislators. Ang kino-consider doon na number of days ay number of working days. Yun yung kung kailan merong hearing ang Kongreso. Hindi tulad ngayon na ang binilang daw ng Supreme Court ay yung calendar days. Ibig sabihin may pasok o wala, basta gumagana yung araw na yan, yun yung number of days. Okay, so isa pa yan sa ibang interpretation ng Supreme Court. But since Supreme Court yan, sabi ni PBBM, nang tinanong siya ni Jose Castro kung anong comment niya, let us respect the Supreme Court. So, the highest interpreter of the law of the land. Kahit na sabihin nilang mali, wala tayong magawa dahil Supreme Court yan. Okay, pag pinanindigan ng Supreme Court na yun, bilang working government tayo, we have to abide. So, yun. So, ang sabi ngayon, dahil mga bata pa tong mga justices ng Supreme Court, hindi na pwedeng, unless gusto nilang baguhin yung batas nila. Pero kung panindigan nila yan, mawala na lang yan kapag nawala na sila. So, since ang babata pa nila, parang ginusto ngayon ni Tito Soto na magbago ng charter change para mapalitan yung form of government natin. So, or kaya may babaguhin para hindi ito antayin kung kailan sila magsi-retire. Pag sinabing legislative days, kahit na matagalan ang kalang diskusyon o mga days of session, pag walang adjournment, basta may recess, yan po ay legislative days or session. Hindi po pinagbatayan ang calendar days sa pagdesisyon dito sa Francisco at sa Gutierrez. So malaking pagbabago po yan ng Christian dito po sa bagong desisyon. At pangatlo po, yung third mode. Gusto kong mag-react doon na
approve sa kanya sa ginawa niya sa sa di niya nagustuhang desisyon ng Supreme Court. Pero hindi ko tinuloy kasi kung tingnan mo parang pabor din yan sa atin sa na hindi na ang pag-impeach ng kasi ng isang impeachable na official ng Pilipinas. Sino ba yung mga impeachable? Presidente, Vice President, Ombudsman, um, justices ng Supreme Court. Yan ang mga impeachable, no? So, ibig sabihin, pwede silang tanggalin through impeachment o kung mapatunayang ma-guilty sila, no? So, kasi ang dinagdag, wala daw kasi sa Constitution, kaya sinabi, ang Supreme Court kasi dapat mag-interpret sa batas. Pero hindi sila magdagdag ng mga kailangan na hindi na nila trabaho na yun. Tulad ng sinabi nila ngayon, dinagdag nila sa hukom nila, bakit nagiging unconstitutional nga yung pag-impeach ni BP Sara. Yun ay trabaho ng legislation. Sabi nila, kasi wala sa Constitution gumawa sila ng extension na parang legislature na parang pagdagdag na ng batas. So, hindi na trabaho ng Supreme Court yun. Pero since Supreme Court ang nagdesisyon, hindi mo, although ang justices ng Supreme Court pwede mo ma-impeach, pero pag ganyang unanimous yung buong Supreme Court, lahat silang 15 justices, hindi mo ma-impeach, sabi nila, hindi, sabi ni Insurrecto, hindi mo ma-impeach yan na silang 15 kasi united sila, unanimous. So, hindi yung ma-impeach. So, sa tingin ko, no, yung although kine-question ng mga may alam sa batas, sa Constitution, na ang ginawa ng Supreme Court ay judicial overreach. Pero linawin lang, mapa-judicial overreach man yan, walang magawa ang sinong mang mag-complain kasi whatever is the decision of the Supreme Court is final. So, walang pwedeng mag-question dyan kapag dahil tayo ay gumagana naman ang gobyerno natin. So, ano ang nasa Constitution? Na ang Constitution ay pagdating sa batas, ang pinakamataas na with finality, ano ang salita ng sino man to, ay final. So, ito yung Supreme Court. So, questionin man nila yan, saan pa sila mapunta? So, sa Supreme Court, yun na yung final na decision. So, sa tingin ko, yung decision na yan, kahit wala sa Constitution na dinagdag nila, na kailangan pagbibigyan ng pagkakataon na ang ikinomplain na ma-impeach, kahit na ibinuto na ito i-endorse na ito ng 1/3 of the Congress, o 1/3 Congress of the Congressmen, ito ay dapat palin babalik sa Committee on Justice para hearing para pagbibigyan ng pagkakataon na itong taong o itong official na to, impeachable official na to, ay bigyan ng pagkakataon na maidipinsa sa sarili niya doon sa mga inokasa. Ngayon, hindi tulad dati na walang ganun. So, basta na pagpirmahan, go na. Ito ngayon, bago ma-endorse sa Senado para husgahan doon, ito ay pagbibigyan muna ng pagkakataon. Ito yung sinasabi nila ng mga senador na mahirap na mag-impeach dahil kailangan pang pagbibigyan ng pagkakataon na idipinsa ang sarili. So, mas maganda yun, di ba? Fair, para fair. So, totoo man o hindi, at least pinagbibigyan mo ng pagkakataon na idipinsa sa sarili, hindi yung gisahin ka na agad sa Senado. Kung nagkataon ng pagdating sa Senado ay puro kakampi nang nag-akusa sa'yo. So, ano na nangyari? Tulad kay Corona nga dati. Na ito, isi-share ko sa inyo yung opinion ni dating senador or the late Senator Miriam Defensor. Na ito si Miriam Defensor, sa mga bata na hindi nakakalam, ito yung isang in-acknowledge na napakagaling na lawyer. Lahat ng na positive side, meron nito si Miriam Defensor. Isi-share ko sa inyo. 2 taon? Ako, RTC judge.
Why would a suspected criminal leave his calling cards at the scene of the crime? Kung yun pa, gusto pala niyang itago ang kayamanan niya. Ang support niya sa decision niyang sa boto niyang not guilty doon sa impeachment ni uh, Chief Justice ng Supreme Court. Eh bakit niya ilagay sa pangalan niya? Marami dito sa Pilipinas naglalagay sa ibang pangalan ng ibang tao. Hindi kaya alam ng abogado yon? May master's pa sa Harvard, may doctorate pa sa UST. Ganun kaya siya katanga? Sa mga hindi nakakaalam, sa isyung ito, ang impeachment ground na kinumplin si Chief Justice Corona ay dahil sa hindi tawag nito, hindi paglagay ng dollar deposit niya sa bangko. Dollar deposit sa bangko. Okay? So, according to knowledgeable about about Salin, ang Salin ay hindi ganun ka masilan na issue. Kasi ang Salin ay pwedeng correctable, pwedeng i-correct ang pag hindi mo pag hindi mo pagdeklara. So, at saka napakaliit na halaga lang. Kaya yun yung punto ni Senator Miriam Defensor. Pakinggan natin. Assuming for the sake of argument that there is a preponderance of evidence for the prosecution, the preponderance is not overwhelming. Yan ang Ingles. Inada ko para sa 2 minutes ko. Eh wala pala kaming limitasyon. Ngayon Tagalog naman at hingi na ako ng paumanhin abansi pa lang dahil kulang na kulang Tagalog ko. Unang punto, kung matalo ang Chief Justice dito, di ang ibig sabihin pala, ang mga nananalo ay mga honest na tao. Dahil kinundina nila dahil corrupt yung taong yon. Di, palagay din natin na itong mga representante, dahil lahat tayo we represent the people, isn't that so? That's why we're elected officers. We're supposed to represent our constituencies. Eh kung hatulan natin may sala yan, di ibig lang dahil crooked siya, di ibig lang sabihin tayo, honest tayo. Ngayon, kung lahat pala tayo honest, o marami pala tayo sa atin ay honest, why is the Philippines often, or if not all the time, why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world? Yan, sagutin niyo ako niyan. Nagpapakalinis kayo? Aba kung malinis pala ang mga opisyalis natin at malinis pala sa buong bansa, eh bakit palagi tayong nililista ng Transparency International as one of the most corrupt countries in the world? Magtitingnan tayo? Sino kaya dito? Yan ang unang punto ko. Pangalawa, tumigil na kayo ng kapapangkapan niyo, mga artista. Merong mga politiko na alam natin kung anong loopholes nila sa SALN. Deposito ang sinasabi ng batas. Ito, Chief Justice Renato Corona was impeached in December 2011 and convicted by the Senate on May 29, 2012, primarily for betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution due to his failure to disclose over 2.4 million in foreign currency bank deposits and substantial piso assets in his Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, SALN. Pagkatapusan ng Disyembre, katapusan ng taon, magdeklara ka kung magkano pera mo sa bangko. Hindi ba gini-withdraw nila pera nila sa buwan na Nobyembre o Disyembre para pag naglagay sila, pag nag-file sila ng SALN nila, wala nga silang deposito. O kaya meron lang sila ng couple of thousands. Kasi withdraw nila eh. Pag Enero, i-deposit nila uli. Taong bayan, kayo ang magtestigo. Yan. Bakit natin habulin yung ganon? Pangalawa, palusot. O pangalawa, na ginagawa nila na loophole sa SALN. Lahat ng pag-ari nila, real estate, bank accounts, iba pang pag-ari, lalagay sa ibang pangalan. Yan is very, very widespread. O di wala na naman sila pag-ari. Dahil lahat, linagay na nila sa ibang pangalan.
kung bawal ang asawa at ang mga anak dahil sa batas ay inspeksyonin pati yan, yung mga malapit sa kanila. Di doon sa mga malalayo na mga kamag-anak. O kaya maski hindi kamag-anak, sa kaibigan na pinagkakatiwalaan nila. What a hypocritical accusation. That is a problem with this country. We're all for honest government, and yet the world condemns us as one of the most corrupt countries in the world. That's why it is difficult to win in any international election, in any international campaign, because the Philippines. Ang ibig sabihin ni Senator Miriam Defensor dito sa depensa niya kung bakit hindi dapat guilty ito si former Chief Justice Corona dahil hindi naman kasi according to her judgment, hindi naman masyadong malala yung kung meron mang hindi na ideklara sa salin kasi sa salin lang naman yan. Okay? So, alam din naman niya na yung mga senador o yung mga politicians natin ay pagdating sa salin, yun nga sinasabi niya, hindi naman dinideklara lahat. Kapag binanggit mo kung magkano kasi sa salin, ibabanggit mo magkano pera mo sa bangko. So, ang ginasabi niya, pag November, wini-withdraw, so wala kang deposit sa bangko, tapos after the submission of the salin, ibabalik mo yung kung kanino mo temporarily pinahawakan yung pera mo para hindi magdeklara na marami kang wealth or pera na hindi ma-explain kung kasi dapat justifiable kung bakit nagkakaroon kang ganito kalaking pera kung yung sahod mo lang naman ay ganito. So kung masyadong malaki yan, meaning may ginawa kang kalukuhan kaya you gain much wealth which is not attainable kapag hindi ka corrupt. So ganun ang sinasabi ni Miriam kasi kung husgahan natin tong tao na to na itong ginawa na tong pagkakamali, marami namang gumawa nito na hindi na lamang mali kasi nga nagiging practice na at di naman parang minor lang sa tingin niya, no? So, may dagdag pa dito na graft and corruption kay Corona na the complaint alleged the accumulation of unexplained wealth. So, yun nga yun. So, pero sa panahon ngayon, maraming cannot be explained na yaman, di ba? Katulad na lang kay Saldico, may ilang airplano, 4, tapos ang sobrang yaman. So, unexplainable wealth. So, talagang worthy of ano yan. Okay, so ito nga, 2.4 million lang. Yan. Pero ang desisyon nito ng Senado sa bilang impeachment court ay guilty si Chief Justice Corona. So, di ko ma-recall kung ilan yung not guilty. Pero itong sinishare ko sa inyo ay si Senator Miriam Defensor Santiago dahil ito siya ang acknowledge na napakagaling na senador, napakatalinong lawyer, kaya sinishare ko sa inyo kung ano ang pananaw ng isang magaling na lawyer, makabayan na lawyer, makabayan na senador, kung anong pananaw pagdating sa impeachment. Meron din siya dito, mamaya na yung kung paano niya in-explain ang political, quasi judicial. Among others, has a reputation of being a corrupt country. Isip ng iba, kung corrupt ang bayan na yan, walang matinong lalabas dyan. Walang matinong ibubunga yan. Bawat isa ba sa inyo, walang sala tungkol sa SALN? Bigyan nyo ko ng sabi. So, bali sa defense na to ni Senator Miriam, parang nililecture niya yung mga senador para maging maging guilty sa gagawing desisyon kung iboto nilang guilty si Chief Justice Corona, pero hindi ito tumalab dahil bandang huli guilty pa rin ang desisyon nila. Pangbuhay. Panginoon, bigyan mo ko ng sapang buhay at imbestigahin ko lahat. Isa-isa. Dito sa Senado at sa House of Representatives. Tingnan natin. Pati sarili ko, imbestigahin ko. Order, please. Ang daming loopholes ng SALN na yan. Ba't hindi kayo umimik noon? Ba't ngayon bigla na lang kayong so exercised about a loophole? Well, if that is the case, then let us all just put our assets in dollars and the purpose of the SALN will be
will be perverted or corrupted. That is true. But what about all the other loopholes? Bakit ngayon lang kayo nagalit tungkol sa loophole na yan? Bakit doon pa? Dahil yung iba sa atin, ginagamit yung mismong loopholes na yon. Hindi lang sila ma-impeach. Sunod na punto. Sinabi ko sa umpisa, this is quasi-judicial and this is quasi-political. Yan aminado yan ng mga authors. Si Professor Charles Black ng Yale, si Professor Raoul Berger ng Harvard. Mga tinitingala yan ng mga authorities all over the world. Ngayon, this is quasi-judicial. Ibig sabihin, kalahati niyan politika. Kalahati yan batas. Napakahirap gawin yan. Ngayon, ako, dahil naging RTC judge, ang ginagamit ko lang ang batas. Wala akong ginagamit sa pampolitika dahil hindi na ako makatakbo ulit. Natawag na ako ng International Criminal Court. Wala na akong kinabukasan sa politika sa Pilipinas. Even if I wanted to, I am prohibited because this is already my second term, consecutive term. Ngayon, ano bang sinasabi na quasi-political? Investigahin nga natin for future impeachments. Anong sinasabi? So ito, nagli-lecture na si Senator Miriam Defensor Santiago about what is impeachment. So ang impeachment kasi ay 50% quasi-judicial, quasi-judiciary. So yun dapat ang sinusunod, no? So partly political, partly makatotohanan, factual yung inakusa mo, judicial. Okay? So in-explain niya ngayon yan na anong ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin pala niyan ay pagka sinabi nating quasi-political, meaning you are to listen what is the ano ang gusto ng mga taong ikaw nagrepresenta. So that's considering the damdamin ng constituents mo. Okay? Ng judicial naman, makatweran ba? So yun, in-explain niya dito. Sabi na, quasi-judicial, quasi-political. Madaling intindihin ang quasi-judicial. Kalahati niyan tungkol sa justisya o tungkol sa batas. Pero kalahati yan tungkol sa politika. Anong ibig sabihin ng tungkol sa politika? Tungkol sa politika, dahil ang ibig sabihin dyan, pag-isipan mo at pakinggan mo ang mga taong bumoto sa iyo. That is actually the meaning of quasi-political. Because the people might disagree with what the law says. Yun ang pakikinggan mo. That is the meaning of quasi-political. Hindi ibig sabihin quasi-political na buboto ka, ulit bibigyan ka ng mamahaling proyekto sa public works na kung saan maaaring kumita ka. So sa parte na to, in-explain ni Senator Miriam Defensor Santiago na hindi dapat ang understanding mo sa political, judicial ay political yung dahil bibigyan ka ng kung anong pabor na ibibigay ng gusto nung nag-accuse. So yung prosecution, no? So in this case, it's the Aquino government who accused of Chief Justice former Chief Justice Corona. So, nabibigyan ng kung ano-ano as being mentioned by dito ni Senator Miriam. Alam naman natin yan. Kung magkano ang halaga ng public works mo, 10% punta sa iyo kung gusto mo. Hindi iyon ang ibig sabihin na politika. At hindi ibig sabihin na quasi-political na isipin mo, nako, tatakbo ako. So, itong impeachment na to ay yung 2012 pa. Pero kung napansin mo, binanggit ni Miriam Defensor Santiago nito ngayon, yung special mention doon sa pwedeng makuha mo pagka bumuto ka ng ganito ng public works. So meaning, dati pa talaga rampant na merong makukuhang benepisyo kapag may project ka sa public works and highways. Dati pa pala talaga yan. Either for re-election or for another position, or I need some position in government for my kalyado ko, who I will use as my dummy. That is not the meaning of quasi-political. I request the lady to wind up.
I thought that I was unlimited. I prepared a 2-minute paper, but I will obey the injunction. Tsaka, isang punto. Nang nagtapos magpresenta ng ebidensyang prosecution, naglabas ng mga survey ng mga tao gusto pala na guilty ang Chief Justice. Ngayon natapos ang depensa, saan ngayon ang mga survey? Wala. At huli sa lahat at pinakamahalaga, anong magiging, hindi lang importante kung anong magiging desisyon natin ngayong hapon, anong magiging katuparan, anong susunod sa ating desisyon. Ulit ba mananalo tayo sa botohan? Panalo na tayo sa masa na nakakarami sa ating bansa. And we follow the rule of the majority. Sa kabataan sa pamantasan, dahil they're an educated constituency, sa kaysaysayan ng ating bansa, this will go down in history. Nagtrabaho ako abroad. Nagka-cancer ang tatay ko. Bumalik ako. Sabi ng tatay ko, mag-resign ka nga dyan sa trabaho mo niyan. Wala kang silbi sa bayan mo. Magsilbi ka sa sarili mong kababayan. Nagsilbing na nga ako. Pero kung ang politika ay mangingibabaw sa batas, wala na rin akong silbi. Bayan, kayo ang maghatol sa ginagawa dito sa impeachment trial. Umalis na siya. Kaya tinanong siya na ngayon, so what's your vote? Would you be very surprised if I say that I vote not guilty? Ito sa desisyon ng impeachment ni former Chief Justice Renato Corona. By the way, si Chief Justice Renato Corona ay namatay na, no? Isabihin, ngayon, ngayong nag-video ako, nung hinusgahan siya, buhay pa yun. Pero after how many years? 4 years ata after na guilty siya, namatay si Corona, no? So, 3 senador during that time ang bumotong not guilty si former Chief Justice Corona. So, alam nyo ba kung sino? So, ang isa ay kilalang-kilala mo. So, siyempre si Miriam Defensor at ang sinabi kong isa ay kilalang-kilala mo kasi during that time, si President Bongbong Marcos ay senador during that time. Siya ay bumoto ng not guilty. At ang pangatlo ay si former Senator Joker Arroyo. So, di nyo na ata nabutan yun. At yung 19 senators during that time, saka na lang masyado ng mahaba ito, So, sinishare ko lang ito dahil ito in connection with the kind of impeachment you are now about to observe because yung may impeachment may complaint of impeachment itong dati si BP Sara, ito ngayon ay si ang mahal nating Pangulong Bongbong Marcos.